So ito nga guys yung biggest problem ko dito. Kasakada ko i-start ko itong motor ko is tinatapon niya yung coolant niya sa reservoir guys. Pero may mga pinalitan na rin ako dito kasi natuto na rin ako mag-google, mag-aral kung ano yung cause ng coolant leaking na to guys. Una, syempre dinala ko sa mekaniko sa paggawaan dito sa amin, and kada gagamitin ko talagang ganun, nakailang salit na ako ng mga coolant guys. Nadadamihan ako ng gastos ng coolant guys, pero ganun pa rin. So ayun, ngayon binalik ko ulit dun sa mekanikong pinapagawaan ko. Unang pinagdalhan ko dito kay Venom guys, so ganun pa rin, di nasusolve. So guys, napalitan na pala yung thermostat nito guys, kaya binalik ko kay tatay kasi kala ko matitigil na yung pagbubulwak, pero ganun pa rin. Ayan, pero ayan, pinabalik ko na lang para may uwi ko ulit yung bike sa bahay. So ito yung si tatay, yung first time ko na din pinagdalhan itong bike na to kasi kakakuha lang natin ito guys. Siyempre hindi pa natin kabisado dahil second hand, kailangan natin kapain kung ano yung mga dapat ayusin. Hanggang sa natuto na ako mag-DIY guys, nag-search ako sa Google, pinag-aralan ko sa YouTube kung paano yung mga gawin. Ito guys, pina-flash ko siya guys, ginamitan ko siya ng radiator flash. So guys, DIY na to. Malay mo maayos natin, so tipid tayo sa gastos guys. So dito ko na sa bahay ito ginagawa sa garahe. So ayun, makikita nyo yung ilalim na planggana guys, talagang yung coolant doon sinasahod ko kasi delikado sa aso yan, laso niyan eh. So ito yung radiator flash na ginamit natin guys. Ayan. So sasali natin yan dito, papaandarin natin ng mga 10 minutes para malinis yung pinakaloob ng radiator natin. So safe naman yan guys kasi pinanood ko ng maayos yan eh. Tsaka yung recommended coolant niya guys, Shamalub. Yan na rin yung kinarga ko dyan para maging maayos. So yung mga nabasa ko sa internet guys na dapat yung kung ano yung recommended coolant yung ano. So yan, isinugal na natin kaya bumili tayo. So matapos nga natin i-DIY, ginamit natin guys. So ayun nga, nag-overheat tayo kaya naghanap tayo ng shop, and ganyan din sinalinan lang. Pagkasali nga guys, ginamit natin pero hindi kinaya kaya tumawag tayo ng rescue. Ayan, sinakay. Hindi na natin pinilit kasi pag pinilit natin guys, nag-overheat, masisira lalo yung makina guys. Kaya wala tayong magagawa, tiisin natin and nagdasal na lang talaga ako kay God guys, nadali na ako sa tamang mekaniko. Tamang mekaniko na makakasolve ng problem natin guys, na yung pinaka-problem talaga guys, yung maayos. So ito yung pangalawang mekaniko natin na pinuntahan natin guys, na recommend tayo ni Boss Bobby J. So dito natin dinala si Venom guys para sa problem na coolant leaking guys dito sa reservoir. So guys, okay naman daw yung water pump, okay yung circulation. Kaya kinabukasan guys, pinayuhan ako ni Kuya, bumili ako ng original radiator cap cover guys. Sa Caloocan Sales ako bumili. And ito guys, kauwi lang natin ng bahay galing sa Caloocan Sales sa Caloocan mismo sa South. Ito yung binili natin guys. So I hope na maayos na guys. So guys, ito kinabit ko na. So ayan guys, napalitan ko na yung radiator cap cover dito sa Caloocan Sales. Ito siya guys, bagong-bago. Dapat ko na. Ito yung luma. Ayan, burn out na siya. At yung sa Shopee guys, na binili ko, hindi effective ito. Kaya nagsusuka siya kasi local to. Dapat pag mga ganitong big bike guys, wag mong bibilan din ng mga cheap na mga parts kasi iba yung ano nito eh, standard. So good morning guys, ngayong araw nga chinek ko ulit yung coolant kung hanggang saan. So nandito lang siya guys sa pinakataas, hindi na siya nababawasan. So na-solve na yung problem natin. Thank you kay God dahil binigyan niya tayo ng mabubuting mekaniko ng motor ng big bike natin guys na FC1. So ngayon naayos na natin yung problema. Hindi na rin siya nag-overflow dito sa reservoir niya, sa heater, sa breather niya guys. So ayan, puno pa rin yung reservoir tank niya dito, hindi nag-overflow. And dito, so ayan, ayun yung coolant level niya, kulay pink yung coolant niya guys. So yan titingnan nyo sa loob.
Ay, flashlight na natin. Ayan, saktong-sakto. So, ito lang yung solution, guys. Original na radiator na takip para dito sa motor na to. Kasi yung binili ko kasi dati, yung local, sa Shopee lang. Yung advice sa akin, guys, nung mekaniko, pina-check upan ko nito. Sabi niya, ito yung dati kong takip dyan, guys, na nilagay. So, ito yung Shopee, 200 pesos. Ito, 1.5 ko nabili sa Caloocan sales, guys. So, original na para talaga sa big bike. Sabi ng mekaniko, ang mahal ng bike mo, sir, tinitipid mo sa pyesa. Hindi naman yan katulad ng mga ordinaryong motor. Kaya, yan. Sumunod tayo dun sa mekaniko, guys. Kaya imbis nagpapabungkal natin sana yung cylinder head gasket. Hindi na kasi nag second opinion tayo, guys. Kaya dahil lang dito, guys, nakatipid tayo ng 25,000 na labor sana. Kung titirahin tayo, wala naman palang sira dyan, guys. Kasi diniagnose muna ni kuya yung pinagdalan ko nito. So ito lang pala yung problema niya, guys. Itong 1,500 pesos na to. Meron nyo, guys, yung nalis ko is 23,500 yung nalis ko. Ito lang pala yung solusyon. So yan, thank you Lord sa another blessing. Nagagamit ko na nga maayos yung blessing mo, God. Sa inyo lahat, Lord God, ang papuri at pasalamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray, amen. Yan, guys. So ayun nga, guys, simulang nakabit ko yung radiator cap cover, guys, na 1,500 is okay na yung bike ko. Araw-araw ko na siya nagagamit, and salamat kay God dahil sinagot niya yung dasal ko, God, na guys, na dalhin ako ni God, i-direct niya ako sa mekanikong maayos, gumawa, maningil, and aayusin talaga yung motor, guys. Hindi naman sira, is aayusin nila. So, di ba, ganun. Kaya mas maganda talaga, guys, yung second opinion pag may motor kayong papagawa. Kasi yung pera, hindi naman madaling kitain, pero madaling gastusin. Kaya second opinion is the best, guys. So, yan. And laging magdasal lang palagi na direct tayo ni God sa maayos na tao. And yun, in all things, guys, to God be the glory. In Jesus' name, amen.